Magandang araw. Ako si Demetria Manalo na narito ako upang mag-share at ibahagi sa inyo ang aking naranasan sa aking buhay. Ngayon, may mga pagkakataon na nag-share ako ng salita ng Diyos sa ibang tao. At naalala ko kung paano ako naranasan ang kanyang pagmamahal at kapayapaan sa buhay ko. Dati, nagtatanong ako kung ano ba talaga ang layunin ko sa buhay. Para bang hindi ko matutunan kung ano ang magbibigay sa akin ng tunay na kaligayahan. Pero natutunan ko ang mensahe ni Jesus. Ang buhay ko ay nagbago. Nalaman ko na ang tunay na kagalakan at kapayapaan ay hindi nanggagaling sa mga material na bagay, kundi sa pagkakaroon ng tamang relasyon sa Diyos. Sa Lucas 2:9-12, sinabi ng anghel sa mga pastol, "Huwag kayong matakot, ibalita ko sa inyo ang magandang balita na nagdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Ngayon, sa bayan ni David, isinilang ang tagapagligtas, ang Mesiyas, ang Panginoon. Ito ang pinakamagandang balita na nakailanman ay narinig natin. Isinilang si Jesus upang ipakita sa atin ang tunay na kaligtasan at kapayapaan. Habang ipinahayag ko ang salita ng Diyos, hindi kong makalimutang ang tunay na kapayapaan ay hindi iyong walang problema, kundi kapag nararamdaman mo na kahit may mga pagsubok, naroon ang Diyos upang gabayan ka. Ang tunay na kapayapaan ay kapag hindi mo kailangang magtapak ng ibang tao para umasenso. At kapag natutunan mong magpatawad, magpakumbaba at mahalin ang kapwa, kaya't huwag tayong mawala ng pag-asa. Alam kong marami tayong pinagdadaanan, pero sa bawat pagsubok, palaging may pag-asa sa Diyos. Ang buhay natin may layunin at layunin na iyon ay para magbigay ng pag-ibig, pag-asa at liwanag sa ibang tao. Kaya't huwag nating kalimutan ang tunay na kapayapaan ay kapag natutunan nating tanggapin ang Diyos sa buhay natin, ang magbigay ng kapayapaan sa ibang tao. Magbahagi tayo ng salita ng Diyos at huwag tayong mawalan ng pag-asa. Hindi tayo nag-iisa, kasama natin siya sa bawat hakbang.